Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula sa Amerika na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa buong crypto market. Kabilang na po tayo dito sa Pilipinas. Si Senator Cynthia Lummis, na kilalang pro-Bitcoin sa US Senate, ay nananawagan ngayon para sa agarang pagpasa ng isang bagong batas na tinatawag po na Crypto Market Structure Bill. Ano ba ang dahilan ng panawagan niyang ito? Bakit ito mahalaga sa mga bansa tulad ng US? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At yan ang ating nakikita rito ay si Senator Cynthia Lummis ng Amerika, kung saan ay isa po siyang kilalang pro-Bitcoin. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang Crypto Market Structure Bill at bakit ito kailangang ipasa agad. Ayon po kay Senator Cynthia Lummis, matagal nang dapat ipasa ang batas na ito. At bakit? Kasi ang US ay kilala po sa pagiging leader sa makabagong technology at saka innovation. Pero pagdating po sa crypto regulation, tila nahuhuli na sila ngayon. Habang ang mga bansa gaya po ng Singapore at mga parte ng Europe ay mayroon ng malinaw na crypto rules. Ang Amerika ay tila nalilito pa rin kung paano ito imumungkahi. Sa isang panayam sa CNBC's Squawk Box, sinabi ni Madam Lummis na kailangan na talaga ng malinaw na balangkas para sa mga digital assets. Ibig pong sabihin ay dapat alam ng mga kumpanya kung paano po sila susunod sa batas at sino ang ahensyang may pananagutan sa kanila. Ang SEC ba or ang CFTC? Ngayon ay sino po ang nasa likod ng bill na ito at ano ang layunin nito? Si Senator Lummis ay hindi po nag-iisa sa laban na ito. Kasama po niya si Senator Tim Scott at iba pang Republican senators tulad ni Thom Tillis at saka Bill Hagerty. Sama-sama nilang inihain ang panukalang batas para magkaroon po ng malinaw na regulatory framework para sa cryptocurrencies. Ayon po sa panukala, ituturing bilang commodities ang digital assets, kaya dapat itong pamahalaan ng CFTC. Pero dahil karamihan sa mga crypto ay binebenta na parang securities, kailangan pa rin ang papel ng SEC. Kaya't ang Senate Subcommittee na pinamumunuan ni Madam Lummis ay nakatutok ngayon sa regulatory powers ng SEC. Samantala, ang Senate Agriculture Committee naman ay nakatutok sa commodities regulation. Plano nilang pag-isahin ang kanilang mga pananaw para makabuo ng isang mas pinagsamang batas. Ngayon ay ano naman po ang Genius Act at paano po ito konektado sa panukalang ito? Ayan. Kamakailan lamang ay ipinasa po ng US Senate ang tinatawag na Genius Act. Isa po itong batas na may kinalaman sa stable coins. Nakakuha ito ng bipartisan support at ipinasa sa botong 68-30 noong June 17, 2025. Malaking hakbang ito sa larangan ng crypto regulation sa US pero hindi pa rin sapat. Kaya't kahit na may tagumpay ang Genius Act, ipinaglalaban pa rin ni na Madam Lummis at Ginong Scott ang mas malawak na crypto market structure. Ang layunin nila ay magkaroon ng malinaw na guidelines para sa lahat ng aspeto ng crypto industry. Hindi lamang po stable coins kundi pati altcoins, exchanges, DeFi platforms at iba pa. Ngayon ay ano po ba ang pagkakaiba ng bill ni na Lummis at saka Scott sa mga umiiral ng panukala gaya po ng Clarity Act? Bukod po sa crypto market structure ay may isa pang panukalang batas na tinatawag po na Clarity Act. Ito ay isinusulong naman sa House of Representatives at kasalukuyang lumalampas sa mga committee stage.
Tulad po ng bill ni na Loomis, layunin din itong linawin kung alin sa mga crypto assets ang securities at alin ang commodities. Pero ayon po kay Loomis, mas detalyado at malawak ang saklaw ng kanilang panukala sa Senado. Kaya't habang mahiwalay na discussion sa Senate at House, posibleng pagsamahin ang mga ito sa huling bersyon ng batas bago po ito maging ganap na Republic Act ng US. Ngayon ay bakit naman po sinasabing late na ang US sa pag-regulate ng crypto? Sabi po ni Loomis, ang Amerika ay nahuhuli na sa usaping crypto regulation. Ang mga bansa tulad po ng Singapore at ilang bahagi ng Europe ay meron na silang may sarili ng mga alituntunin para sa crypto companies, kaya dumadami ang negosyo at innovation sa kanila. Sa kabilang banda, ang US ay tila natatakot pa ring yakapin ang crypto space. Ang dating approach ng SEC ay tinatawag na regulation by enforcement. Yan, ibig sabihin ay sa halip na bigyan ng malinaw na rules ang mga kumpanya, ay hinahayaan muna silang gumalaw at kapag may pagkakamali, saka sila kakasuhan. Dahil dito, maraming crypto firms ang napilitang lumaban sa korte. Gumastos sila ng milyon-milyon sa legal fees at ang ilan ay tuluyang lumipat ng operasyon sa ibang bansa. Kaya ayon po kay Loomis, panahon na para baguhin ito. Ang mga kumpanya mismo ay humihiling ng malinaw na regulasyon, kaya't dapat daw itong ibigay ng gobyerno. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan mga ka-crypto, kahit nasa US ang usapang ito, napakalaki ang epekto nito sa buong mundo, lalo na sa market. Tandaan natin na si Bitcoin, si Ethereum, si XRP at iba pang malalaking crypto ay kadalasang naapektuhan ng balita mula sa Amerika. Kapag naging malinaw na ang batas sa US, mas maraming kumpanya ang papasok sa crypto industry, mas dadami ang liquidity at mas magiging stable ang presyo. Kung mapapasa po ang bill ni na Loomis, posibleng mas maging investor-friendly ang market. At dahil maraming crypto projects, dahil marami pong crypto projects ay headquartered sa US, magkakaroon sila ng peace of mind para mag-expand at iserve ang mga international markets tulad natin dito sa Pilipinas. Posibleng mas bumaba ang fees, mas gumanda ang platforms at mas maging open ang opportunities para sa mga Pinoy investors. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, isa po itong hakbang na dapat matagal nang ginawa. Maganda na si Senator Loomis ay hindi po sumusuko sa laban para sa regulatory clarity. Kailangan natin ng ganitong uri ng leadership dito sa mundo ng crypto. Hindi yung puro takot at parusa lamang, kundi yung may layuning tulungan talaga ang innovation habang prinoprotektahan ang mga investors. Sa atin bilang mga Pinoy, mahalaga na maging aware po tayo sa mga galaw sa international scene. Hindi lang dahil naapektuhan tayo sa presyo, kundi dahil ito ang panahon kung kailan tayo dapat maging mas matalino sa pagpili ng ating mga crypto investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.